Bahagyang iniliw ni Manuel ang mga labi sa mga labi ni Jesusa dahil sa narinig na sinabi nito. Tinitigan niya ito. Nagpapaangkin ito sa kanya? Take me. Para hindi maging masakit sa akin na pagbibigay ng sarili ko sa isang lalaking hindi ko mahal. Make love to me, please. Sa iyo ko unang gustong ibigay ang sarili ko. Dahil sa sinabi nito, lalo niyang natiyak kung gaano kasakit sa kalooban nito ang pagpapakasal sa lalaking ama nito ang pumili. Jesusa. Habang ibinubulong ni Manuel ang pangalan nito, tinahanap ang katiyakan sa pagpapaangking sinabi nito. Binaon niya ang kanyang mga daliri sa makapal at malambot itong buhok. He saw the misery in her eyes. Pinahid niyang kuluhang kumistap sa mga mata nito and dried it with his lips. He didn't want her shed unhappy tears ever again. I won't let anybody hurt you, he whispered. Hindi ako papayag na makasal ka kay Rodel. Inilapat ni Jesus ang mga kamay nito sa dibdib niya habang nakatingala sa kanya. He pulled her closer, then he kissed her again. May nabuhay na desire sa kanyang pagkalalaki as he hungrily sought the softness of her lips. Ang palad niya humahagod sa likod nito, gently touching, reaffirming that her body was made to nestle up against her. There was no stopping his feelings now. He pressed a protective kiss on top of her head and inhaled the scent of her silky auburn hair, filling his sense in his heart with Jesusa. Pagkawaninag kanya ang makinis at malambot na pisngi nito, at maling bumaba ang mga labi niya sa mga labi nito. She parted her lips once more to grant him access to the velvet warmth of her tongue. Suddenly, he was craving for the need to touch and savor every inch of her. Pinakawalan niya mga labi nito ng kapwa na sila humihingal. Ngunit hindi niya ito pinakawalan sa mga bisig niya. Take me. She begged again habang nakatitig. Sa mga mata nito. Yun ang nagsilbing trigger sa kanya para iyaan itong bumaba mula sa Ferrari. Mula nang bumaba sila ng sasakyan hanggang sa makapag-check-in sila sa hotel, hindi niya binibitawan ang kamay nito. Pagpasok na sa elevator, muli niya itong kinabig and claimed her lips again na para mga lovers na matagal nagkahiwalay at nanabik sa isa't isa. Pinalayo lamang ni Manuel ang mga labi nito. Nang bumukas ang elevator. Pinalayo lamang ni Manuel ang mga labi nito nang bumukas ang elevator. Akbay niya ito hanggang giniyan niya ito papasok sa loob ng suite nila. Kapwa sila para maubusan ng sandali. Masuyo niyang niyakap si Jesus sa paglapat ng pinto ng suite. He nuzzled her ear. He kissed her face all over. Touches the softness of her skin. Manuel! Her soft sigh registered in his brain while he began to undress her. Dahan-dahan ang ginawa niyang paghuhubad sa blouse at skirt nito. Walang resistance mula rito. Bagkos umangat pa mga kamay nito. Ang isa'y pumulupot sa batok niya at ang isa'y sumuklay sa kanyang buhok. Lalo siyang nilikob ng pangailangan dito na madama niya ang mayayamang dibdib nito. Maingat itong dinala sa kama. Dinampian sa ng halik ang cleavage at ang flat stomach nito. Baka nga nitong inarko ang katawan dahil sa kanyang mga halik habang masuyo nitong hinahaplos ang kanyang buhok. Naramdaman na lamang niyang kinakalas ito mga botones ng kanyang polo habang dinadampian niya ng halik ang bare shoulders ito. Ang lalim ng daig nito. He was feverish with desire. Jesusa was a real gem. Hindi na siya nagtataka kung bakit ginawa ng Rodel na iyon ang lahat para mapakasal ang dalaga dito. Having her almost naked and smiling before him, lalong sumiding ang kagustuhan niyang wag itong isuko sa lalaking yon. Nang muli niyang ibaon ang mukha sa ilalim ng leeg nito at muli niya itong paliguan ng halik, malayo niyang hinaplos ang kabuuan nito, as if verifying that all her delicious curves match his fantasies and his needs. Manuel! Ungol ni Jesusa. He captured her moan with his mouth, sharing it, nurturing it with devouring kisses. Tell me to stop if you don't like what I'm doing, he whispered erotically habang inaalis ang panloob nito. At nang bumungad kay Manuel ang kahubad ng dalaga, may kutob siyang birhen pa ito. Hindi lamang dahil nabanggit itong siya ang gusto nitong unang makaangkin dito, kundi naramdaman niya sa reaksyon ng katawan nito. Kaya dapat siyang maging mas maingat. I won't hurt you, promise. Pariniyak ni Manuel rito. She smiled as she arched her body against him. Ramdam niyang inihanda nitong sarili sa pag-angkin niya rito. Muli niyang narinig ang mahinang ungol nito na magsimula ng gumalaw si Manuel. Sa hindi mabilang na pagkakataon, inangkin niya ang labi nito upang salubungin ng mga ungol nito. He wanted to give her as much pleasure as possible. Fulfillment exploded in his heart and overflowed into his soul as he felt a tangible joining of their hearts. There was only him and Jesusa. Hindi na nakapagpigil pa si Manuel at sabay nilang abot ang kaluwalhatian. Nang marinig ni Manuel ang payapang paghinga ni Jesusa, natitiyak ng tulog na ito. Nakatulog itong nakaunan sa kanyang braso. Dahan-dahan niyang inilas ang kanyang braso sa ilalim ng ulo nito nang maramdaman siya ng pangangalay. Inilipat niya ito sa unan. It was almost 3 o'clock in the morning pero hindi na siya dalawin ng antok. Nakadama siya ng pagod sa ilang ulit niyang pag-angkin kay Jesusa. Ngunit baliwala iyon sa kalwalhatiang nadama niya sa kandungan ng dalagang sa paniniwala niya ihulog ng langit sa kanya. Tumagilid siya paharap dito. Kahit nakatakip sa kabda nito ang puting kumot ay para nakikita niya ang bawat kurba ng katawan nitong namemorya na yata niya. Napangiti si Manuel habang nakatitig sa mga labi nito.
Hindi niya pagsasawa ang halikan ng mga labing yon. Natukso siyang dami ng mga iyon, subalit nag-alala siyang baka magising ito. The tantalizing curves of her lips brought a rush of desire to his groin. Gusto ni Manuel ang kalin muli si Jesusa, paulit-ulit, sa parang mararamdaman itong nirerespeto niyang pagkababae nito. He wanted to awaken her with his warm kisses and assurance that she was loved. Ngunit ayaw niyang sirain ang mahimbing nitong tulog matapos niya itong pagurin. Hihintay na lang muna niya itong magising before making love to her again. Gusto niyang gising ito para makaramdam nito ang lahat ng haplos sa talik niya. Buong ingat siyang bumaba mula sa kama para hindi ito magising. Kailangan muna niyang ilayo ang sarili dito upang malabanan niyang nararamdaman because every cell in his body ached to love her again. I think I need a cold shower. Natapos ang madaling pag-shower, naupo si Manuel sa seti na malapit sa kama. Habang tinutuyo niyang buhok, natutukso siyang muling titigan si Jesusa. Hindi ko naramdaman ng ganito sa kahit na sinong babae. The longing, the ache to have her again. God, I'm sure I love this woman. Ngunit ikakasal ito sa susunod na araw. Parang may malakas sa tinig at pwersa na sa kanyang sistema na gustong magprotesta sa pagpapakasal nito sa ibang lalaki. No, hindi ako makakapayag na ikasal siya sa rodel na iyon. Now that I've found true love, hindi na ako papayag na mawala siya sa akin. Ngunit ikakasal na rin siya. 3 weeks from now, kami ni Jesus ang dapat makasal at hindi na siya papayag na magkahiwalay pa sila. Muli siyang lumapit sa kama at nahiga sa tabi nito. Marahan niya itong niyakap. Nagising si Manuel sa sikat ng araw direktang tumatama sa kanyang mukha. Bumangon siya, ngunit nagulat siya na makitang wala na siyang katabi. Jesusa? May pag-alalang hinanap niya ito sa buong suite, pero wala ito. Lalo siyang nag-alala at kinabahan. Nagmamadali siya nagbihis. Hahabulin niya ito. Baka kalabas pa lamang nito. Baka abutin pa niya ito, subalit bago pa siya makapagsapatos, napansin niya isang piraso ng papel na nasa side table. Kinuha niya iyon at binasa. Thanks for the wonderful memory, Manuel. I will treasure this forever. Huwag mo na akong hanapin. Forget me. Dahil papakasal ako kay Rodel bukas. I love you, Jesusa. Galit na nilamuko si Manuel ang papel. No, hindi ka magpapakasal sa lalaking yon, Jesusa. Itatakas kita. Na magangat siya ng tingin, napansin din niya nakasulat sa salamin. Isinulat sa pamamagitan ng lipstick. I love you, Manuel. Nandulumong na upo si Manuel sa gilid ng kama habang nakatitig sa nakasulat sa salamin. I love you too, Jesusa, at hahanapin kita. Hindi ako papayag na matuloy ang kasal mo sa rodel na yon. You are mine mula pa kagabi. You are mine at di ka maaagaw sa akin ng kahit sino. Mabilis siyang lumabas ng suite. Matapos makapag-check out sa hotel ay halos paliparin niya ang kanyang Ferrari. Determinado siyang hanapin si Jesusa para mapigil ang kasal nito. But God, saan ko siya hanapin? Natampal niya ang noo. Saan ba niya hanapin si Jesusa kung kahit ang address nito ay hindi niya makuha? At wala na siyang iba pang nalaman tungkol sa pagkatao nito, maliban sa pangalan nito. At ang tungkol sa problema nito. Silly. Naangkay niya ito ng ilang ulit pero hindi niya nakuha ang contact number nito. Sinadya ba nito iyon para hindi na sila magkita pa? Pakiramdam niya masisiraan sa ng bait kung hindi niya muling makikita si Jesusa. Mabigat ang mga paang bumaba ng taxi si Jesusa ng pamarada iyon sa tapat ng bahay nila. An hour ago, mahigpit ang pagtatalo ng isip at kalooban niya kung babalik pa siya roon. Ayaw na niyang umalis pa sa piling ni Manuel, ngunit hindi rin matatahimik ang buhay niya kung tatakasan niya ang kasal nila ni Rodel. Lalong ang pakiramdam niya na makita ang Mercedes-Benz si Rodel sa loob ng bakuran nila. The swine! Natatalanta na siguro sa hindi ko pag-uwi kagabi. Takot at takot hindi matuloy ang kasal namin. Tinulak niya lampas taong gate na bakal at sa pintuan na tago sa kitchen, nagdaan siya upang makaiwas kay Rodel. Nadaanan niya sa komedor ang katulong na si Manang Dolor. San ka galing? Hinahanap ka na nila. Sabi nito sa kanya na sumenya sa itas ng bahay. Nariyan si Sir Rodel, kausap ang daddy mo. Alam ko ho, mahinang sabi niya. Sinenyasan niya itong wag maingay. Ayoko malaman ni Rodel na narito na ako. Pero hayaan niyo silang mahilo kakahanap sa akin. Nasaan ho sila? Sa study room sila nag-uusap ng daddy mo. Sige ho, Manang Dolor, aakit na ho ako sa kwarto ko. Maingat siyang umakyat. Ang unang pinto ay ang study room. Kasunod niyon ang silid niya. Ang katapat na silid ay sa daddy niya. Pagtapat niya ng study room, nakarinig siya ng mga anasan. Idikit yan kanyang tenga sa dingding na hindi naman soundproof. Paano kung hindi na bumalik si Jesusa? Parang nang kasal namin. Galit ang boses na iyon ni Rodel. Hahanapin ko siya. Hindi maaaring hindi matuloy ang kasal ninyo. Boses naman ng daddy niya ang sunod niyang narinig. Talagang hindi dapat, Nick. Kung talagang gusto mong mapasama sa grupo ko, kailangan makapasa ka sa pagsubok na to. Kung hindi mo mapapakasal sa akin ang anak mo, ibig lang sabihin hindi ka dapat na mapasama sa sindikati ko. Because you can't make things done. At hindi may pagkakatiwala sa iyo ng grupong paghawak dito sa Metro Manila. Pati na request mo ikaw ang humawak ng smuggle goods natin, baka hindi ko mapagbigyan.
Rodel, nangako kang ibibigay mo na sa akin ang pamamahala noon. Marami na akong contact. In fact, nasabi ko na sa kanilang marami akong goods para sa kanila. Ibabato mo na sa akin yon? Nangunot ang noo ni Jesusa sa narinig na pinakausap ng daddy niya kay Rodel. Kinabahan sa isip niyang pinag-uusapan ng mga ito. Lalaki naman akong kausap, Nick. Narinig niyang sabi ni Rodel. Kapag natuloy ang kasal, tuloy ang pagiging miyembro mo ng grupo. Tuloy ang pasok ng grasya sa iyo. At kilala mo ko, Nick. Kung hindi lang talaga ako baliw na baliw sa anak mo, hindi kita basta pagbibigyan. Hindi kami basta nagpapapasok sa grupo dahil hindi kami basta nagtitiwala. In fact, ayaw pumayag ni Congressman na magpapasok ng bagong tao sa grupo. Pero inendorso kita dahil gusto ko si Jesusa. Makakasal kayo ni Jesusa, Rodel? Huwag ka na muna mag-alala. Baka nagpalipas lamang siya na magdamag sa mga kaibigan niya. Baka naman tinakasan na ako ng anak mo. Hindi gagawin ni Jesusa sa akin yon. Nagkaintindihan na kami. Natawagan mo na ba mga kaibigan niya? O kaya punta na natin, Nick. Baka tinatago lamang nila. Magdadala ako ng mga armadong tao ko. Tingnan ko lang kung hindi matakot ang mga iyon at hindi ilabas sa Jesusa. Banta ni Rodel. Sige, ikaw ang bahala, Rodel. Bago pa makalabas ang study room ang dalawang lalaki, mabilis na nakapasok sa kanya silid sa Jesusa at nagkulong doon. Samot-saring pagtataka at mga tanong ang umahon sa kanya dahil sa mga narinig. Nakumpirma niya ang matagal ng kutob na hindi naman inaamin sa kanya na nakilalang ama. Kasama si Rodel sa grupong involved sa mga illegal activities sa underworld at gusto ng daddy niya na maging miyembro ng grupong iyon. Yun palang dahilan kaya ganoon lamang pagdikit at pagsiksik ng daddy niya kay Rodel at siya ang kapalit ng mga pabor na hinihingi ng daddy niya rito. Lalong lumakas ang loob niya. Lalong lumakas ang kutob niyang totoo mga chismis sa mga illegal na gawain na nagpayaman kay Rodel. Kaya pala palagi ito may kabuntot ng mga armadong bodyguards. At kahit aram ng daddy niya ang pagkatao ni Rodel, pinagkatiwala pa rin siya nito'y pakasal sa lalaki para lamang maging miyembro ng sindikato at magkamal ng pera. Sabi ko lang nga ba't ang sarili niyang interes ang dahilan, kaya niya ako pinagduduldulan kay Rodel. Lalong lumalim ang hinidakit ni Jesus sa daddy niya. Gusto pa naman sana niyang paniwalaan ang kapakanan at kinabukasan niya iniisip nito. Nasilaw lamang pala ito sa pera nakakamal nito dahil sa koneksyon nito kay Rodel. Kasi ho na ipakasal siya nito sa isang masamang tao. Lumutang ang pagiging mukhang pera ng daddy niya. Kahit ito pa nagpalaki sa kanya ay nagawa siyang gamitin ito para sa koneksyon at salapi. Malakas ang kutob niyang malaking perang involved sa mga transactions ng daddy niya kay Rodel. Kung kahit gagawin itong lahat makapasa lamang sa pagsubok ng grupo. Bigla niya naalala ang pagbili ng daddy niya sa property sa Villa Cristal at sa bagong Lexus. To hell with you both. Lihim na pagingit-ngit niya habang nakasabsab ang mukha sa kama. Mabuti pang hindi na siya umalis sa tabi ni Manuel at bumalik pa sa bahay na yon. Ano kaya kung tumakas ito at bumalik kay Manuel? Pagkaraan ng 20 minuto, kinatok siya ng daddy niya. For heaven's sake, Jesusa, where have you been? Worried ako sa iyo, pati si Rodel natatananta na sa paghanap sa iyo. Ines na tumalikod sa rito at tatating nakatayo sa bungad ng pintuan. Bumalik siya sa kama at pahinamad na naupo sa gilid na yon. Matalim at nanunumat ang mga tinging iniukol niya rito. Alam ko na kung saan ako dadalhin ng mga paa ko, pero namang ikakasal ka na bukas. Kaya nga bumalik ako noon. That means matutuloy ang kasal. Bakit? Natatakot ba kayo na tumakas ako? Alam ko isang possibility yon. Alam ko namang hindi ko kayo matatakas ni Rodel. So bakit pa ako makikipag-hide and seek sa inyo? Pero saan ka nga nang galing kagabi? I thought we'll just have a shower party. Hindi na importante yon, Dad. Ang importante tuloy ang kasal bukas at lahat ng pabor na hiningi niyo kay Rodel, ibibigay na niya sa inyo. Pero habang buhay na ako magagalit sa inyo, Dad. Humakbang ito papasok ng silid niya. Kaiingitan ka pa nga ng ibang babae dahil sa inyo na in love si Rodel. He can give you everything you need and give you the life fit for a queen. Baka pasalamatan mo pa ako later. Pasalamatan? Para niyo akong inihulog sa kumunoy. Pasasalamatan ko pa kayo? Puro nang hinanakit ang tinig ni Jesusa. I hate you, Dad. Narinig ko kayo ni Rodel. Gusto niyo palang maging lehitimong miyembro ng grupo nila kaya niya nakiliwampain. Kitang-kita niya ang pagkamangha at pagtakas ng kulay sa mukha na matanda. Lumapit ito sa pinto at tiniyak na nakalapat iyon. Anong narinig mo? Tanong nito habang palapit sa kanya. Lahat, Dad. Gusto niyo lang pala makapasok sa grupo ni Rodel at ako ang ginawa niyong pain. Anong grupo yun, Dad? Sindikato yun, no? Sindikatong puro illegal activities. Kaya pala kayo nakabili ng Lexus at ng property sa Villa Cristal Island. Mula na maging kaibigan niyo si Rodel. Shh! Ang bibig mo, Jesusa. Baka may makarinig sa'yo. Agad sa litong inawat sa kanyang sinasabi. Inutang ko lang kay Rodel ang pinambili ko ng mga yon. Huwag yun na akong lokohin, Dad. Alam kong sindikatong involved sa illegal activities ng grupo ni Rodel. Ano yung sinasabi niyang kayo nang hahawak sa Metro Manila? Drugs ba yun, ha, Dad? Papayag kayo mapasama ang grupo ng mga samang tao. Kanya na ba kayo kadesperado maging instant millionaire? I said shut up. Galit nitong sigaw. Anong sindikatong pinagsasabi mo?
Pinuno si Rodel ng isang grupo ng mga businessman at legal ng mga negosyo niya. Malaking bahagi ng kanyang pagkataong ayaw maniwala sa daddy niya. Instinct ka nagdidita sa kanya, nagsisinungaling ito. Bakit ka nakipagkaibigan sa ganong klaseng tao, Dad? Kung nalaman ko lang ito agad, hindi na siguro ako umuwi. Because I've met a man na willing akong itakas kay Rodel. Ako lang ang tumanggi dahil ayoko maipit kayo. But Dad, may panahon pa para umatras tayo. Ilang beses ko ba dapat sabihin sa iyong hindi illegal ang mga negosyo ni Rodel? Hindi siya member ng anumang sindikato. And how many times I have to tell you that I am doing this for you, Jesusa? Alam mong bagsak ang maliit na shoe factory natin dahil sa pagpasok ng mga imported shoes. And I'm not getting any younger. Ayokong tumanda na walang naaabot. Kapag naiwan kita mag-isa, kailangan secure ng future mo. Kung hindi mo naman matututuhang mahalin si Rodel, pwede ka namang humingi ng annulment pagkalipas sa ilang taon. Kung naging mabuti ang mama nito sa kanya, dalawang kahinaan ito nagpahabak sa kanya. Ang kahinaan ng loob nito pagdating sa kabuhayan at ang mataas na ambisyon nito. Noon, naalala niya nagkukulong ito sa silid kapag humihin ang negosyo nitong shoe factory. Umabot pa nga siya sa puntong gusto na nitong ibenta ang lahat ng properties at namumundok na lamang daw sila. Ngayong may pagkakataon nitong mahiga sa pera ng walang ganong hirap, ay hindi pa rin siya ginagawa nitong kapalit. Ayoko na makarinig ng kung ano na pang alibis, Dad. Pagkawan ay sabi ni Jesusa. Total na sunod ang gusto ninyo. Hindi ko lang maiwasang magdamdam lalo na ngayon nalaman ko ng totoo. Sana hindi kayo nagkamali na pakikipaglapit kay Rodel. Mapait na wika ni Jesusa. Pera nagbibigay ng kapangyarihan at impluwensya sa tao, Jesusa. Legal ang mga negosyo ni Rodel. Hindi siya kasinsama ng iniisip mo. Nakita mo naman, he is treating you like a queen. Gusto ko nang magpahinga, Dad. Malamig na sabi niya sabay higa sa kama. Patalikod dito. Narinig na lamang niya mabibigat na hakbang nito. You better rest para sa wedding mo bukas. Malumaning nito sabi bago kinabig ang pinto. Desmayadong napamuntungan ni nga si Jesusa nang marinig ang paglapat ng pinto. Ngunit kahit ilang buntong hininga pa sigurong gawin niya ay hindi mababawasan ang pananikip ng kanyang dibdib dahil sa sama ng loob. Lalo na't unti-unti na nabubuklat ang lihim na pagkatao ni Rodel. Kung sa bagay, hindi pa siya nakatitiyak na isang sindikato ng illegal drugs ang kung ano na pang illegal activities ang kinasasangkutan ng grupo. Pinilit niyang alisin sa isip ang tungkol kay Rodel. May kinuha siya mula sa drawer sa night table, wallet-sized picture ni Manuel. Yun lamang nakuha niyang remembrance mula sa binatang agad niyang minahal sa maiksing panahon. Tinitigan niyang larawan. Pagkatapos sinapit niya yun sa dibdib at napakagatlabi. I love you, Manuel. Sana hindi ka pa ikakasal sa iba para pwede akong sumama sa iyo. Hindi niya alam kung kaya niya pa itong kalimutan. Inilatag niya ang katawan sa kama habang yakap ang larawan nito. She closed her eyes. Dahil sa tuwing gagawin niya iyon, parang buhay na buhay pa rin sa mga labi niya ang halik nito. Nilapag niya ang larawan sa kanyang tabi at niyakap niya ang sarili. Pakiramdam niya naiiwan pa rin doon ang init ng katawan nito at ang bakas ng mga haplos sa talik nito. The night they shared was unforgettable. Manuel was overpoweringly masculine yet passionate. May katiyakan ng bawat kilos ito. May expertise, and yet he did not hurt her. He was very unselfish. Tiniyak nitong hindi lamang naging pleasurable para ditong pagdiniig nila, ngunit higit para sa kanya. He made her a total woman, caressed, loved, and well taken care of. Hindi niya alam kung bakit may mga luhang sumungo sa kanyang mga mata nang maramdaman niyang kaganapan na pag-angkin nito sa kanya. Was it happiness? O kalungkutan at panghinayang dahil iyon ang una at tuling pagkakataong maranasan niyang mapa sa ilalim sa kapangyarihan ng mga bisig nito? Alam ko, nararamdaman ko. We didn't do it for the heck of it. Ginawa namin yon kung may involved na emotion at deep unexplainable kind of emotion na hindi ko alam na nag-i-exist. Maaari bang mahalin ng isang taong noon mo lamang nakilala? God knows kung gaano kabigat ang mga paa niyang iwanan si Manuel sa hotel dahil ayaw na niyang mahiwalay pa rito. Pero hindi lang ako ang ikakasal, pati siya. Kung hindi ako malis doon, I would only make things complicated at baka idamay pa nga siya ni Rodel. Hindi na naman niya napigil ang mga luha habang naalala ang ilang oras sa pinagsama nila ni Manuel. For sure, babalik-balikan niya sa isip ang mga namagitan sa kanila. Maghapong wala ang daddy ni Jesus sa bahay dahil busy ito sa pag-asikaso ng mga huling detalye ng kasal. Hindi siya sumama rito kahit anong pilit pa nito. Tumawag si Rodel sa kanya pero malamig niyang sinagot ang tawag nito. Idinahilan niyang masama ang pakiramdam niya. Nang tanungin ito kung bakit umaga na siyang umuwi, nag-alibay siyang doon siya nakatulog sa isa sa mga kaibigan niya dahil naparami ang inom niya sa shower party. Isang bahagi ng isip niya nag-udyok na tumakas siya habang may oras pa. Ngunit ganoon na lamang ang pagngingit-ngit niya dahil sa may mga tauhan si Rodel na nakabantay sa bahay nila. At kung aalis daw siya sa bahay, kailangan kasama mang ito. Ang walang hiya, sinisigurong hindi ako makakatakas sa kanya. Himutok ng kalooban ni Jesus habang nakasilip siya sa bintana. Nasa ron ang mga tauhan ni Rodel na puro almado. Naglalaro ng chess ng dalawa samantalang nanonood ang isa pa. Ang isa naman nasa swing na bakal at nagbabasa ng tabloid. Maya-maya bumaba si Jesus sa garahe.
Tinignan niya kung maaari siya magdaan sa likod at akyatin ng bakod. Sa kauli-uli ang pagkakataon, gusto niya makita si Manuel. Ngunit pagbukas niya ng backdoor, napansin niya isa sa mga tauhan ni Rodel na may kausap sa cellphone. Muli niyang isinara ang pinto, pero nagtira siya ng kaunting siwang. Idinidikta ng instinct niya na tiktikan ng lalaki. Maya-may lumapit ng isa pang kasamahan nito. Sino yan? Si Bossing? Tanong nito na may hawak na cellphone. Oo, may tawag daw galing kay Congressman. Pinasasalubong sa atin ng basura sa Cavite mamayang gabi. Sinong lalakad? Kayo ni Tibo? Tapos utos si Bossing na daling dito ang 4 na kilo. Dito sa airpot ni Jesusa? Oo, pero ilagay niyo raw sa kaba ng bigas. Ipagitna ninyo. Baka makita rin naman kasambahay rito ay mabulyasa tayo. Ibinibigyan na ba talaga ni Bossing kay Nick ang south ng Metro Manila? Oo raw. Siyempre magbiyanan na yata sila bukas. Biglang kinabahan si Jesus sa mga narinig. Lalong lumakas na masamang kaputob niya tungkol sa grupo ni Rodel. Malamang na drugs ang basurang tinutukoy ng mga ito. Noong nanunuyo pa lamang ito sa kanya, aaminin niyang puro kabutihan ang pinapakita nito sa kanya. Halos magdala ito ng grocery store sa bahay nila. Ngunit ramdam niyang sa likod ng pagiging generous ito ay may tagong kasamaan. At ngayon malinaw nang may sindikato sa likod nito. Hindi niya tinuloy ang pag-alis. Sa halip pumasok siya ng study room. Naghalongkat siya roon. Kailangan niya makahanap ng ebidensyang may sindikato sa Rodel. Malamang na isang malaking sindikato yun ang kumakamal ang perang galing sa mga activities. Kailangan makahanap ako ng kahit anong ebidensya para makumpirma ang kutob ko. Magagamit ko yun later sa pag-file ng annulment. Yun na lamang pag-asa niyang makawala mula kay Rodel kahit makasal pa siya rito. Halos nahalongkatan niyang lahat ng gamit ng dali niya, ngunit wala siyang nakita. Naisip niyang lumipat sa silid nito. Baka may makikita siya roon. Inilak niya ang pinto na makapasok doon. Naghanap siya ng mga closet. Nang walang makita sa bathroom siya nagtuloy. May kung ano nag-o-joke sa kanyang may makikita siya sa isang bahagi ng silid na iyon. Inisa-isa niya mga cabinet at pinilalagyan ng mga towels nito, ngunit wala pa rin siyang makita. Hanggang sa may napansin sa likod ng cabinet na lalagyan ng mga toiletries. May ilang boxes na katamtaman ng laki. Para may nagdidikta sa kanyang tingnan ng mga iyon. Kinuha niya mga kahon at hindi nga nagkamali ang instinct niya. Isang booklet at isang disket ang laman ng isang box. Hindi siya nagtagal pa sa bathroom sa takot na mabutan sa roon ng daddy niya. Bumalik siya sa kanyang silid at nagtuloy sa bathroom. Doon binuhat niya ang booklet. Alam niyang importante sa daddy niya mga iyon dahil nakatago sa isang lugar na mahirap hanapin. Malakas din ang kutob niyang iyon ang ebidensyang hinahanap niya. What is this? Talong niya sa isip habang binubuklat ang booklet. Mga pangalan at addresses na nakasulat doon. May mga pangalan na tila codename lamang gaya ng Omega, Rambo, Tarzan at Pula. May Ventura na alam niyang si Hodred ang tinutukoy. May nakalista ring mga pangalan na Major at Colonel. May mga pangalang foreign sounding, ang ilan Chinese sounding. May isang Miranda at isang Ezekiel Manzano. Pamilyar sa kanyang huling pangalan. Tama, isa yung congressman. Nabanggit iyon ng isang taon ni Rodel pero sino nakalistang ito? Mga miyembro ba sila ng sindikato? At bakit may hawak ng itong booklet si Danny? Dahil mga miyembro na rin siya ng sindikato at itong listahan ng mga taong makakadil niya? Jesus! Kinilabutan si Jesusa. Nalipat ang curiosity niya sa disket. Alam niyang mahalagang impormasyon din ang laman niyon. Natukso siyang alamin kung anong laman ng disket sa kanyang personal computer. At lalo siyang nagduda sa nakita. Listahan ng mga pier at airport at location map ng mga iyon. Ang iba sa Metro Manila pero meron din sa ibang syudad sa bansa. Ano ang ibig sabihin ng listahang to? May nakita rin siyang mapa. May nakamarkang X at nakasulatang plant 1 and 2. Nasa drugs nga ang basurang tinutukoy. Nasa Northern Visayas. Ang isa at ang isa'y nasa Northern Luzon. Baka yun nga ang may warehouse ng illegal drugs. May listahan din ilang taong sa palagay niya may kinalaman sa sindikato. May mga addresses pa ng ilan sa mga iyon. May taga Zamboanga, Davao at Baguio. At may hierarchy pa. Nasa itas ang pangalang pula na naisip niyang posibleng si Rodel. At nakita na naman niya ang pangalang Ezekiel Manzano. Manzano? Bigla niya nalala si Manuel. Is he related to this Ezekiel Manzano? Hindi man sa gaano naintindihan ng nilalamang mga impormasyon ng disket, alam niyang may vital evidence iyon na magagamit niya para makawala kay Rodel. Matuloy kaya ang pagpapakasal ni Jesus sa kay Rodel? At sino Ezekiel Manzano na kaapelyido ni Manuel? May kaugnayan kaya ito sa binata? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.